Asher, natukoy ba sa pagdinig ng Senado kung ano itong mga ghost projects sa flood control at sino ang mga konektado dito? Monica, ilang flood control projects mula sa probinsya ng Bulacan ang kinumpirma ng Department of Public Works and Highways o DPWH na tinuguri ang ghost project. O ito yung mga proyekto na hindi naman naisakatuparan o ginawa, ngunit ito ay napondohan. Kasama ito dun sa isa ito sa mga 15 mga contractors na inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga pangunahing kontratista ng mga naturang proyekto. Bagaman kinumpirma o nilinaw naman ni Secretary or DPWH Secretary Manuel Bonoan na biniberipika pa nila ang mga impormasyong ito. Kaugnay sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Pinangunahan ito ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee. Inungkat ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang ghost projects na napag-alaman ng kanyang opisina. Okay, my office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Kinumpirma naman ni Secretary Bonoan na may kabuang 9 bilyong pisong halaga ng mga kontrata sa pamahalaan ang nakuha ng Wawaw Builders para sa flood control projects sa buong bansa. Halos 6 na bilyon dito ay para lang sa probinsya ng Bulacan. Hindi dumating sa pagdinig ang naturang contractor o kinatawan nito, kaya't isa ito sa ipinasapina ng Senado upang pagpaliwanagin sa susunod na Senate hearing. Siniyasat naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III kung paano nakuha ng naturang contractor ang mga proyekto, habang tiniyak naman ng DPWH Secretary na dumaan ito sa bidding. Oh, how did that budget get into your budget, the DPWH? Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor, because there are many sources in 2025. Let me just point out that some of the projects were included in the National Expenditure Program that has been submitted to Congress. And of course, there are projects that were actually added on in the General Appropriations Act. Tinanong naman ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Budget and Management o DBM kung paano nabigyan ng pondo ang mga proyekto nang hindi sinisiyasat, at ipinaliwanag ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang proseso. Madam Secretary, ma'am, wala po bang hindi po ninyo chine-check? So, basta nag-request lang ng pondo, re-releasean ho ninyo, hindi man lang matatanong para saan po itong pondo na ito, billion po ito, flood control. Wala ba kayong to counter na flood control? Kung ano po ang nakalagay sa General Appropriations Act, yun po ang inire-release natin sa Department of Public Works and Highways. Naka-line item po lahat ng mga projects. It's detailed and identified yung mga projects po. Isa-isa nakasulat po dyan. Yung mga projects, yung mga flood control projects. Kinwestiyon naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung paano nakalusot ang mga ghost projects sa Commission on Audit. Anong papel lang kuha dito sa ghost projects na ito? Bakit hindi ito nyo nakita? Pwede malaman, Mr. Chair? Good morning po, Mr. Chair and Your Honor. Based po sa aming mga reports na nakuha po from our regional and district engineering offices, ongoing pa lang po yung kanilang pag-collate ng mga observations, sir. Actually, sir, may mga observations naman po pero hindi ko po mako-conclude na pertaining po ito doon sa mga ghost projects.
Para kay Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman katanggap-tanggap ang mga sagot ng COA. Alam niyo yung problema, you have a very standard way of answering us. Yes, eh. sir. You are still waiting for your regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro kayo post-audit eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Monica, pito lang sa 15 mga contractors ang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya ipinasapina ito ng Senate or ng komite para nga pagpaliwanagin sa susunod na Senate hearing. Isa sa mga yan ay nabigyan ng tsansa na magpaliwanag at ngunit pagkatapos ng ilang pagtatanong ay hiniling na lang ng mga senador na maghain o magpasa sa kanila ng dokumento, ng mga kaukulang dokumento kaugnay nga sa kanilang operasyon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Asher, may natukoy na ba kung sino ang mga nasa likod ng mga anomalyang yan, no, sa flood control projects? Monica, walang pinangalanan na mga opisyal o mga nasa likod nitong mga nangyari o mga anomalya nga umano dito sa flood control projects. At ito yung isa nga na panawagan na rin ni Senador Juan Miguel Zubiri na pangalanan kung sino yung mga maaaring nasa kongreso man ito o saan pa mang opisyal ng pamahalaan na pangalanan at sabihin kung sino itong mga to nasa likod nga ng flood control projects na mga anomalya. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.